New month, new theme. Ang atong theme na po nini nga bulan pasumpay sa ato ang theme last month. Ang atong mga trials mahimong triumph. O kini karon from that theme, wato ta sa living a courageous life. Kay kung gusto kita magmadaogon, kita gyud magkinabuhi nga maisugon. Mo nang ang atong topic karon is from wimps to warrior. We need to fight. Mo nang kinahanglan gyud nga mahimo tang sundalo. O gitawag kita og mga sundalo ni Kristo. Mo nang nini mga takna atong tanawon ang text sa Biblia nga nagahatag kanato nini nga pagpadayag nga ang matag usa no mahimo gayud kita nga magpadaogon pinaagi sa atong pakig-away. Daogon pinaagi gyud sa pagtuo. From wimps to warrior. Ang warrior usa kana ka brave nga soldier nga mumats gayud sa kaaway. A person who has remarkable courage. Ang wimp pod, kabaliktaran, ang meaning sa wimp is weak or talawan, no, coward, or unadventurous person, someone who lacks courage. Tanaw na to nini nga passage sa scripture sa story ni Gideon. Nga diin, giun sa Ginoo paghimo kang Gideon nga warrior. Gikan sa iyahang kahimtang nga wimp, no, weak, from wimp to warrior. Tanaw na to ang kinabuhi diha sa atong text, sa Judges, na diha ang istorya gayod. Ang the whole chapter of chapter 6 and 7. Kung tanaw na to ang background sa story about sa mga Israelites. Pagkamatay ni Joshua, katong time nga nagmalampusong gid sila, nailog nila gyud ang Kanaan, o nagkinabuhi gid sila nga naa sa pinnacle sa ilahang success. From slavery, nahimo sila karon nga sariling gobyerno. Sila pa gyud ang gamhanan kaayo. Sa una slave sila, karon ana gid sila sariling gobyerno. Then pinaagi kang Joshua, nakabot ginila kana. Then generation, no, namatay na si Joshua, lain na pud nga generation ang naa na pud, ug makita nato nga nagkausab ang ilahang panglantaw. Kana nga generation naga-forsake na sa Ginoo. Kana nga generation nakalimot na sa mga sugo sa Ginoo sa ilaha. Ang Ginoo nag-aghat gyud sa mga Israelites nga you have to destroy, to kill all Canaanites. Kay madala gid mo sa ilahang lifestyle. Madala gid mo sa ilahang pagkinabuhi. Og wa gid nila nato mana mao nang nagdaghan na pud ang Canaanites, mga Midianites, mga tao diha sa Kanaan, og inahinay na po sila kapildi. Inahinay na po sila kapildi sa gira. Ang nahitabo is, ang mga Midianites, for 7 years, gina-atake nila ang kada tribo. Unya, panguhawon ng ilahang mga pagkaon, atakihon ang ilahang mga pamilya, ang ilang mga homes, musulod dito, panguhawon ng ilahang mga butang, ang uban pamatyon. Mo nang sila nagtago-tago na pud karon sa caves, sa forest. Nagtago-tago sila ng hadlok, starved and helpless. Gutom. Ug dito na sila gayud nagpuyo. Na sila sa dark caves, hiding, no, nagatago. So nagatago sila o wala na gyud nahitabo ang purpose sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Nga ang purpose gyud sa Ginoo sa mga Israelites, sila gyud mahimong katawhan nga nagapossess sa promised land ug mo prosper gyud sila diha. Ug mahimo gid silang katawhan sa Ginoo, mahimong nagpadayag sa Ginoo ang ilahang kinabuhi. Mahimo gid sila mga katawhan nga mugiya sa tibok kalibutan, kay sila gid ang chosen people nga mudala gayud, no, sa kalibutan as light to the world. They are gitawag nato nga covenant people. Naipakigsaad gid ang Ginoo sa ilaha. Karon nagtago-tago na sila. Wala na sila sa katuyuan sa ilahang kinabuhi. Unang they need someone nga mo deliver sa ilaha. They need someone nga mo stand against the Midianites. Mao nang ang Ginoo nag-raise na pod og mga deliverer, mga hero. So una gid anay si Gideon, iyahang gitawag nga mahimong magpanalipod og magpildi gayud sa mga Midianites to lead the people nga magbadaogon gayud. Mao nang diha nini higayuna kini nga istorya ma-apply usab kanato karong mga panahona. Karong mga panahona, we need warrior nga mo stand against or mo stand for God. Karong mga panahona makita nato nga daghan ang mga katawhan sa Ginoo nga pareha sila sa kahimtang sa mga Israelites. They are cowards. They are hiding. They are being abused, oppressed, o
walay gahom. They are living in compromise, in depression, in fear, nasa kahadlok. Unang wa gyoy mo challenge sa kaaway. Padayon gyud naga-oppress, no? Naga-invade sa mga pamilya o kinabuhi. Karon panahon na grabe nga invasion sa kaaway, no? And no one will stand against the enemy. Pareha sa kinabuhi ni Goliath ug ni David sa panahon nila nga diin. Sa wala pa si David, wala gyud mo challenge kang Goliath. Pabilin gid sila diha ra gid kutob sa boundary, way mahimo, hadlok naa sila sa compromise kay dili siya kahimo sa purpose sa Ginoo nga ang katuyoan gid sa Ginoo, they are conquerors. Mapildi gid ninyo na ang mga kaaway, conquer gid ninyo na sila. Unang sila naa diha powerless. The same sa atong panahon karon, dili nato mapugngan ang kaaway nga muguba sa atong pamilya, muguba sa atong mga anak. Gani ang atong pamilya gi-invade, nusulod na ang kalibutan, nagasulod na sa diha sa pamilya ang mga di maayo nga mga istorya, mga backbitings, gossip, bisan pa sa internet, giguba ang atong culture. Mo nang di na mao atong mga anak matingala kan lang asal nagikuha dito sa internet. Because no one stand against kini nga mga kaaway. Unang diha makita nato nga gitugutan nato atong mga anak nga gikidnap sa popular culture. Mo nang naagyoy mga kaaway. We are living today ang enemy so active tungod kay we know ang iyang time is short ug makita nato nga ang iyang tuyo is to rob us sa atong peace ug sa atong effectiveness. Mao gina ang iyang katuyuan. Mo nang walay opposition, daghan mga katawhan nga kinabuhi gayud walay nahimo. They live in depression and bitterness nga makig-uyon na noon no sa kalibutan. Mo nang makita nimo bisag karon nga panahon at churches murag makinabuhi na pod parihar ra gyud sa gawas na ay mga gossiping, backbiting, divisions, conflicts. Mo maora because gitugutan nga nisulod gina bisan sa iglesia, sa atong mga homes. Tungod kay no one able to stand. Wala gyud nitindog diha nga kig-away, musukol o mupildi niya ng mga kaaway. Mo nang nini nga takna tanaw na to ang gihimo sa Ginoo, how God gihimo si Gideon nga warrior. From wimps to warrior. Og unsay maayong tubag, unsay dapat response sa tao nga himuon sa Ginoo nga warrior. Diya makita nato sa Judges 6:1-3 nga again the Israelites did evil in the eyes of the Lord. And for 7 years, he gave them into the hands of the Midianites because the power of Midian was so oppressive. The Israelites prepared shelters for themselves in mountain cliffs, caves, and strongholds. Whenever the Israelites planted their crops, the Midianites, Amalekites, and other eastern peoples invaded the country. Mo nang gihimo sa mga kaaway. Mo nang gi-raise si Gideon og unsay angay buhaton sa katawan sa Ginoo aron mahimo gid siyang warrior. First, be exhausted with your condition. Be exhausted. Si Gideon karon in verse 13, "But sir," Gideon replied, "if the Lord is with us, why has all this happened to us? Where are all his wonders that our fathers told us about when they said, 'Did not the Lord bring us up out of Egypt?' But now the Lord has abandoned us and put us into the hand of Midian." Dinay si Gideon murag napul-an na sa iyang kondisyon nga pabilin ba kita sigiging ani nga permente lang tayo oppress sa mga kaaway, harass mo nang sikuan gikapuyan na sa iyang kondisyon nga permente sila nga na mo nang usagyod no ka road paingon sa pagkahimong warrior is kita makarealize no sa atong kondisyon. It means that's the real problem. Unsa gyud ang tinuod nga problema? Unsay problema gyud sa mga Israelites? Is it the Midianites because they are cruel? Dili. Ang real nga problem sa mga Israelites sa text makita nato kay gi-abandon nila ang Ginoo, forsaking God. Sama sa iyon ganiha nga unta mabatyo na ang tanan Canaanites wa nila gipatay, nadala noon sila didto sa ilahang lifestyle. Failure, ilang kapakyasan nga mutuman gayud sa Ginoo, nadala noon sila sa mga Canaanites. Mo nang ang ilahang problema gayud kining ilahang paghigugma sa laing Ginoo, idolatry. Ang ilang kasing-kasing didto na sa kinabuhi sa mga Canaanites. They love other gods. The same karon no. Usahay madalata sa kalibutan, we love the world. Ang kalibutan nindot na kayo. Unang madalata sa kalibutan nga mga kultura. Mao na ang problema sa mga Israelites. Nahimong strong ang mga Midianites tungod kay ang mga Israelites nagkaluyaman spiritually. The same sa atong kinabuhi karon, mudaghan gyud ang evil, mo triumph gyud ang evil.
Tungod kay ang iyahang mga anak, ang mga Kristohano, nagkaluya spiritually. Unable to stand, no, dili makatindog. Luya, hadlok, nadala sa kalibutan. Munang paingon gyud sa oppression. If we love other gods, will lead us to oppression. Mao gina ang paingnan, wa gilain. Munang ang law unta sa Ginoo sa mga Israelites dili stricto or dili na ingon nga stricto ang Ginoo, kun dili ang law is para gina sa atong kaayuhan. Nasayop gyud og pagtan-aw ang mga Israelites niana. Usab sa tuwa, no, stricto ang Ginoo, pero for our good, because if we love other gods, mupaingon gyud na sa oppression. Muguba gina sa atong kinabuhi. Mo na nining panahon na dili problema ang pandemic. It is our hearts nagkalayo sa Ginoo ug naghimo tang weak spiritually. Mao nang niabot kining mga kalamidad o problema sa kinabuhi. That's the real problem. Kay ang mga pagsulay, no, gitugutan sa Ginoo tungod kay ang atong heart nagkalayo na sa yaha. Drone, no, paingon ngadto sa kalibutan. Then si Gideon cry for deliverance. Gikapoy na siya ana nga kahimtang, exhausted siya, ana nga kondisyon nga perminti lang sila daog-daogon. Mo nang importante gyud sa atong Ginoo maka-realize ta that we are oppressed. We realize our condition nga kita gid alkansi ini sa atong pagdili paghimo o pagsunod sa kuman sa Ginoo usahay di ta ka-realize, no, okay ra kaayo, pero ang kamatuoran we are in oppression, dili nato masinati usahay. Mo nang cry for deliverance. Mo nang ingon siya, how long should we put with this? Kanus aman ta mo human ini 7 years na, nobody stands, wala gyoy ni isa nga moingon makig-away ta, wala for 7 years. Mo nang he cried for deliverance. Ug ang iha bagyong pagtuo, ingon diha sa last nga part sa verse 13, but now the Lord has abandoned us and put us into the hand of the Midian. Mao na iyang pagtuo. Kay new generation naman ni si Gideon. Kalimot naman sila gyud sa mga saad sa Ginoo sa ilaha. Pagtuo nga gi-abandon sila, nga sila man ang nag-abandon sa Ginoo. Forsake sa iyaha kay na in love sa laing Ginoo ngadto sa kalibutan. Mo nang it is a lie, mo nang strategy ni Satan. Di ba niya makaya nga kuhaon ng Ginoo sa imong kinabuhi? Ang iya lang buhaton nga maghimo siya bad image of God diya sa imuha. Mo na sa stricto ang Ginoo. Ginoo gi-forsake ka. Mao na usahay ang ibutang ni Satanas sa atong kinabuhi, sa atong mga utok nga stricto ang Ginoo. Di niya na kabubuton. Mao nang we are living in a lie. Ang kamatuoran kita ang nagkalayo diya sa Ginoo. Mo nang nagka-complain, no, si Gideon. Og ang revelation sa answer sa Ginoo in verse 14, mao na karon ang tubag sa iyahang pangutana. Mao na ikaduha nga angay himuon nga mahimo tang warrior is expand our faith. Expand our faith. Dinhi ang dako nga challenge sa Ginoo kang Gideon. Ingon na Ginoo kang Gideon sa verse 14, the Lord turned to him and said, "Go in the strength you have and save Israel out of Midian's hand. Am I not sending you?" Primero si Gideon niingon, kinsa may mo stand sa amua, kapoy na minining problemaha. Ang Ginoo nag-forsake kanamo, so he cried for deliverance. Karon mo tubag ang Ginoo, ikaw akong himuon nga leader nga mo deliver sa mga Israelites. Nag-complain siya, pero wa siya masayod nga siya ang part sa solusyon. Manang usay sa atong mga pag-ampo, we pray, no, pero usahay dili kita part sa solusyon. Usay dili ta gusto mo involve or muhimong appeal sa solusyon. Marami ta send them. Siya na lang gamita Ginoo, no, pareha kang Moses. Mo nang if we pray for answer, kinahanglan mahimo tang part sa solusyon. Diha makita nato nga giunsa sa Ginoo nga mo grow gyud ang faith ni Gideon. Kay weak primero si Gideon. Mo nang Gideon was a defeatist. Tanaw nimo ang iyahang kinabuhi, talawan, no, mo nang nag-hide diha sa verse 11. The angel of the Lord came and sat down under the oak in Ophrah that belonged to Joash the Abiezrite, where his son Gideon was threshing wheat in a winepress to keep it from the Midianites. Nagatago-tago, hadlok gid siya, no, sa mga kaaway. Afraid of losing everything. Afraid si Gideon nga abot siya ng balay, kuhaon ng iyang mga gipang haguan. Mo nang hadlok. Sa itong makinabuhi, hadlok ta mo step in faith. Hadlok ta nga mo stand for the Lord, no, and do His command. Tungod kay hadlok ta mawadan, hadlok ta mawadag trabaho, hadlok ta walay i-provide at sa atong family. Mo na nga na ang kahimtang usab sa atong pagkinabuhi karong mga panahon na. Ang tubag ni Gideon sa hangyo sa Ginoo, unsa iyang tubag diha sa
Verse 15, but Lord, Gideon asked, how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my family. Saan man ako, mahimo kong warrior or savior? Ako pag imong gipili nga, my clan is the weakest in Manasseh. Sa ilang clans, mapobre pagid ni ang iyang pamilya, the weakest. Munang sama siya kang Moses nga, ako pagid imong gipili nga, tanaw ra gud nga akong yungit man ko niya. Mutuo ba na sila sa kuha? The same no ang tubag ni Gideon. Sang iyang kaugalingon, loser siya, pildi siya. Diyan na to makita nga si Gideon mubo iyang self-esteem, ang iyang pagbalyo sa iyang kaugalingon. Para kaniya wala siya kaya. Pero sa Ginoo, sa mata sa Ginoo, giingnan siya nga you are a warrior. Sa mata sa Ginoo, giingnan siya sa verse 12, when an angel of the Lord appeared to Gideon, he said, the Lord is with you, mighty warrior. Gitawag si Gideon, mighty warrior. Pero sa iyang kaugalingon, gitawag niya ang kaugalingon, talawan, weakest, pinakahinay, pero sa Ginoo, you are a warrior. Munang diha nato makita nga how do we see ourselves? Unsa atong pagtanaw sa atong kaugalingon? Di kakaya, dili ana ang pagtanaw sa Ginoo sa atong matag usa. We are a warrior, a mighty warrior. Mao ginay pagtanaw sa Ginoo. Una ingon diha nga stop focusing on who say you are and focus on who God says you are. Ayaw focus sa imuhang kaugalingon, unsay pagtan-aw nimo sa imong kaugalingon, or unsay gisulti sa uban mahitungod kanimo, kundi unsay gisulti sa Ginoo mahitungod kanimo, diha ka mag-focus. Si Gideon focus siyang kaugalingon, dili siya focus unsay giingon sa Ginoo sa iya. Munang ang Ginoo gyud iangat kita sa Ginoo to see beyond ourselves. Ang Ginoo gyud i-elevate ta, dasigon kita nga mutan-aw beyond our circumstances. Ayab tan-aw sa unsay makita nimo sa imong kaugalingon. Ayab tan-aw sa imong kahimtang. Purist ka, muna imong kahimtang. Ayab tan-aw diha. Tan-aw kung unsa ka dinhi kanako. Munang Gideon was a defeatist and Gideon was a doubter. Maduha-duhaon. Munang giingnan na siya sa Ginoo nga kaya nimo na. Mo ni ang tubag sin I will be with you and you will strike down all the Midianites together. Pero si Gideon nag-reply din siya, if now I have found favor in your eyes, give me a sign that it is really you talking to me. So gitagaan na gyud siya pulong sa Ginoo nga I will be with you and you will strike down pildihon gini mo mga Midianites. Pero nangayo pagid siya sign. Taga ikog sign be nga ikaw gini nagsulti. Mo nang naay say pag-doubt. Munang ang Ginoo nag-lead gyud sa iyaha. Ang Ginoo gyud faithful gyud sa atong kinabuhi nga i-lead gyud ta niya ang atong mga pagduha-duha. Iangat gyud ta niya no into a life of faith. Munang gidala siya sa Ginoo didto sa pagpili og mga tao. Ang kalaban 135,000. Nagpili si Gideon og 32,000. Insa na 32,000. Ingon ang Ginoo daghan ra na. Mo to ingon si Gideon. Okay sa tong mga hadlok gid kaninyong away. Pwede mo manguli. Ni uli ang 22,000. Nanguli, nabilin 10,000. Out of 32,000, nang lakaw ang 22, 10,000 na lang nabilin. Pero sa gihapon ingon sa Ginoo, daghan ra gihapon na. Nindot kayo ang pagmold sa Ginoo, kinabuhi sa pagtuo ni Gideon. Patient gyud ang Ginoo. Dalhon gid niya si Gideon dito sa pagtuo nga lig-on. 300 na lang nabilin. Kay dito gyud ingon ng Ginoo nga dalha sila dito sa tubig paim na. Tanawa ilang purma kung unsa. Kadtong mga nag-inom nga nag-ana gyud mao toy pilia. Kadtong ni ditso rag inom nga sa sapa ay to pilia. 300 ra gyud ang niinom nga nag-ana. Mao nang 300 ra gyud ang nabilin against 135,000. Dalhon kita sa Ginoo sa imposible. Dalhon kita sa Ginoo nga matawag ta nga powerless. I-weaken gid niya ang atong strength. Nga wa gyud mabilin sa ato strength. Sa to kudo sa mga na ako'y kusog, dugangay lang Ginoo, tabangay lang ko ani. Dalon kita sa Ginoo nga wa kita kusog. Nga dependent ra kita sa iyaha. Mao ginang diha musulod ang faith. Diha siya muhatag kanatog kadaugan to reduce us to absolute powerlessness. Absolute powerlessness. Wa gid tay makredit o wa gid tay mahikuan diha, mapasigarbo. Wa gid tay mahimo. Unang gilid gid sa Ginoo si Gideon to full dependence. Full dependence, dili half, dili 1/4, dili 3/4. Full dependence gid sa Ginoo. Giempty gid siya sa Ginoo. Mao nang dili mo sulod ang Ginoo kung di kita ma-powerless. Ang ingon sa uban no, find yourself. Mao gina ang popular nga idea labi na sa kalibutan. Find yourself, no? Be true to yourself. Pero ang Ginoo doesn't call us to find ourselves, but to deny ourselves.
Kalibutan ang prinsipyo nga find yourself, be yourself, kundili deny yourself. Mo nang Gideon was a doubter and Gideon was a doer. Si Gideon karon nituman gyud og diha finally nahimo siyang a man of faith and God lead him to victory. Nagmadaog gyud si Gideon. Simple ra kaayo. Trumpeta, jar, buakon, dungan, siyagit, trumpet, ang mga kaaway sa nahitabo nangaratol, nagunay, nangamatay ra sila gilaha. See the victory humiliating para sa mga kaaway. Ingana gyud no. Muna ang kang Gideon doer siya, muna gitawag nga obedience leads to victory. Ingon diha, God doesn't call us to calculate the odds of success in obeying Him. Wala tagi itawag sa Ginoo nga atong i-calculate ang mga odds, no, expectation or mga kalisod diya sa atong success in obeying Him. Ang iyahag yun sa atong kinabuhi is to obey. Success is obedience. Success is obeying Him. Mo nang be willing. Si Gideon, willing na gid siya. The issue here is not ability. It is availability. Available lang ka o willing gayod. Muna sa Ginoo, makita na to usahay ning mga expertise, no? Dili sa instrumento sa Ginoo sa iyang pagpamuhat. Kining eloquence sa mahimong babag. Unang ang gipangita sa Ginoo is dili talent kundi commitment. Committed to obey. Unang diha doer siya kay committed siya mo obey. Ug ang iyang pag-obey, no, nagsugod gayud diha sa iyahang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. He listened to God, no? Una ingon diha sa Romans 10:17, consequently faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Ang pagtuo ni Gideon nag-grow gyud sa iyang pagpaminaw gyud sa Ginoo. Naminaw gyud siya. Naminaw siya sa pulong sa Ginoo. Mao nang ang pulong sa Ginoo katulog gyud nag-assure sa iyaha. Thrice no sa atong verse nga gibasa ganiha nga niingon gyud diha, the Lord is with you, am I not sending you? Dili ba ako ang nagpadala sa imuha? Unya ningon pa gyud siya, I will be with you. Mao nang naghatag assurance kang Gideon. Siya gyud na kumbinsi og confident nga ang Ginoo gyud nagsulti. Munang until atong ma-realize nga ma-persuade ta nga ang Ginoo gyud nagsulti, diha pata gayud mahimong mausab. Faith. Ang faith ginato diha gyud sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Pero kung maminaw ra ka og di ka ma-convince, persuade, wa gyud gyapon hinungdan. Until that time, no, persuade si Gideon sa pulong sa Ginoo na siya ay confidence og diha nagsugod ang iyang kausaban. Ang pulong sa Ginoo gayon naggaranti kanato sa iya mga promise kanato. Yung sa Romans 8:1, what then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? Anaa siya kanato. Kung di ta magka-realize aning word usahay tapaw lang kini sa atong kasing-kasing. Ingon pagid siya nga now in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. We are conquerors. Remember that. Manong ingana ang pagpatubo sa faith ni Gideon na gibuhat sa Ginoo. Muna ang Ginoo faithful, gilid gyud siya sa Ginoo from whim to a warrior. Then last nga atong buhaton, not only expand your faith but also exterminate strongholds. Eliminate sinful attitudes and eradicate private sins. Sa verse 25, kung atong tanawon, before sila nag-attack si Gideon, iyahang ipamguba tong mga gipanghimo siyang papa sa una nga mga kanang mga halaran bitaw sa Ginoo sa mga Canaanites, mga altar ni Baal kay naana sa ilaha kay nahigug ni apil lagi sila ng pagsimba-simba pud kang Baal. Simba sila sa Ginoo, simba pud kang Baal. Una ang atake gipangguba na ni Gideon. Pangbuak, pangguba, no? Destroy all images, goddess nga nakakos sa Israel to sin. Gipangguba. Mo nang sa atong makinabuhi, no? Una gid mahimong epektibo kita sa atong pagkahimo nga warrior. We have to eliminate sinful attitudes. Gubaon gina sila, no? Pangbungkagon gina sa atong kinabuhi. Eradicate also private sins. Ang Ginoo nasahid sa atong mga private sins. Kita wa ta sinati, no? Sa mga sekreto nato nga mga sala, mao nang bungkagon gina. Kinahanglan bungkagon aron kita makaangkon gayud og kadaugan. God will not use dirty instrument sa iyahang mga katuyuan. Mao nang nahitabo kini tungod gyud sa pagpamuhat sa Ginoo sa kinabuhi ni Gideon. Mo nang usa kini kahagit sa tong kinabuhi ni mga panahona nga diin ang kalibutan nagkalisod ug ang evil nagkadaghan, nagkadako. Kog challenge sa atong palibot karon to stand and be a warrior. Moaway kita, willing to stand, willing to sacrifice, willing to deny ourselves
even our comforts, our time, talent, treasure, humiliating nga dipit sa mga Midianites. And Israel again will experience peace for 40 years. Mao nang nisunod diha. And one man only made the difference. Gideon. Mao nang challenge sa tawa karon. Be like Gideon, no? Make a difference. Willing and be available today. God is looking for faithful people gayud. Effective instrument sa iyahang mighty purpose. Daghay makaaway nga atong giatubang karon and modifit sa atong identity as a light to the world. Sa atong identity nga we are the chosen people, peculiar people, no? People with a purpose. Church na ay katuyuan gayud to influence, to conquer the world, labi na to bring people to Christ. Mao nang he cannot work sa atong makinabuhi. He cannot work through us, no? Kung di kita mutubo ug maisugon diya sa atong pagtuo sa Ginoo. Munang sa mga tao nga wala pag-experience da sa Ginoo, wala pa kay relasyon sa Ginoo, draw near to God. Accept Jesus Christ as your Lord. Dawaton nimo sa siyang kinabuhi, then you will experience that power. You will become a warrior. Mahimo kang kabahin nga mahimong usa ka warrior. Mahimo kang great warrior. Tungod kay the more we draw closer to God, the deeper atong relationship, makita nato nga the more siya magapamuhat sa atong kinabuhi. Magaampo ta?